Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, panukalang 200 pisong daily wage hike aprobado na ng Kongreso. Ilang sanggol na bakwit ng Bulkang Kanlaon nagkakasakit na sa evacuation centers. Mga kaso ng influenza-like illnesses at dengue sa buong bansa bumaba. DA inaprubahan ng pagpapaigting sa industriya ng kape sa Cordillera. DILG ipinagbabawal na magdala ng baril ang tanod sa oras ng tungkulin. Libreng legal na serbisyo ipinatupad para sa mga nasa industriya ng turismo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nasa 2 ng sanggol na bakwit ang nasawi dahil sa pagkakasakit habang nananatili sa mga evacuation center buhat ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Noong nakaraang buwan na itala ang pinakaunang nasawing sanggol, edad 9 na buwan gulang lamang, na namatay sa cardiopulmonary arrest o acute gastroenteritis with severe dehydration. Isa ring 9 na buwang gulang na sanggol ang binawian ng buhay dahil sa ubo at pabalik-balik na lagnat o pneumonia. Sa ngayon, hindi pa makabalik ang ilang mga residente na malapit sa Bulkang Kanlaon, habang ilan ay nawalan na ng tirahan dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan na nasa Alert Level 3 status. Iniulat naman ng Department of Health o DOH ang pagbaba ng mga kaso ng influenza-like illnesses at dengue sa buong bansa mula 1 hanggang 18 ng araw ng Enero. Naitalang mahigit 5,000 kaso ng influenza-like illnesses sa bansa, 54% pagbaba kumpara sa naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. Habang 10,000 mahigit naman ang naitalang kaso sa dengue na bumaba rin ng 8% sa parehong panahon noong 2024. Pasado na sa Kamara ang panukalang pagtataas ng 200 pisong daily wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Makibalita kay Princess Castro. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment nitong Huwebes na pinamumunuan ni Rizal 2nd District Representative Juan Fidel Felipe Nograles ang mosyon ni Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Samantha Santos na ipasa ang substitute bill para sa 200 pesos daily across the board wage increase act. Ang naturang panukala ay ang pinagsama-samang House Bill numbers 514, 7568 at 7871. Ito ay hiwalay rin sa mga pagsasaayos ng sahod na itinakda ng mga Regional Wage Board. Naisapinalang panukalang batas pagkatapos ng 4 na pagdinig at higit sa 8 buwan ng mga talakayan kung saan isinasaalang-alang ng mga mambabatas ang iba't ibang panukala, kabilang narito ang naunang 150 pisong pagtaas. Kung maisa sa batas, ang panukala ay mag-aatas sa lahat ng pribadong negosyo, anuman ang laki o industriya, na magpatupad ng 200 pesos na araw-araw na pagtaas ng sweldo para sa kanilang mga manggagawa. Ang naturang panukala ay suportado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kung saan sinabi niyang isang kritikal na hakbang ito tungo sa pagkamit ng inclusive growth at pagtugon sa mga agarang hamon na kinahaharap ng mga pamilyang Pilipino. Dagdag pa niya, isinasaalang-alang ng Kamara ang mga mekanismo gaya ng wage subsidies at exemptions para sa mga naghihirap na micro, small and medium enterprises upang mabawasan ang anumang negatibong epekto sa ekonomiya ng pagtaas ng sahod. Samantala, sakaling ito ay may sa batas, ipinagbabawal ang pag-offset bilang kapalit ng pagtaas ng sahod, maliban na lang kung ito ay napapailalim na mga kasunduan sa collective bargaining.
habang ang mga kasalukuyang benepisyo at allowance ay hindi maaaring bawasan bilang resulta ng pagtaas ng sweldo. Tungkulin naman ng Department of Labor and Employment na ipatupad ang pagtaas ng sahod, magsagawa ng mga inspeksyon para matiyak ang pagsunod. At para sa mga employer na lalabag sa batas, sila ay papatawan ng multang 50,000 piso hanggang 100,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 4 na taon. Kakailanganin din nilang magbayad ng doble sa halaga ng hindi nababayarang mga benepisyo ng kanilang mga manggagawa. Sa ngayon, nililipat na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas para sa karagdagang deliberasyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pasado naman sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang magpapalawig sa definisyon ng nuisance candidate, maging ang pagpataw ng kalahating milyong pisong multa para sa mapapatunayang guilty. Princess Castro nagbabalik. Bunsod ng tumataas na bilang kada taon ng mga nuisance candidate, nagpapatuloy ngayon sa Kamara ang pagdinig para sa panukalang mas mabigat na parusa para sa mga panggulong kandidato. Kung ikukumpara kasi noong 2022, nasa 108 out of 176 ang idineklarang nuisance para sa senatorial bid, habang 82 out of 97 aspirants naman para sa presidential position. Mas mataas ito sa kasalukuyan na nasa 117 nuisance candidates na idineklara ng Commission on Elections bago simulan ang pag-imprenta ng mga balota para sa midterm elections. Bunsod nito, ilang mga idineklarang panggulo ang dumulog sa Korte Suprema kung saan sila ay napagbigyan ng kataas-taasang hukuman na pansamantalang isama pa rin sa listahan ng mga kandidato. At dahil sa mga temporary restraining order na inilabas ng Korte, naantala ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 polls na nagdulot din ng pagkasayang ng 6 na milyong printed ballots. Samantala nitong kamakailan ay pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukala para palawigin ang definisyon ng nuisance candidate at magpataw ng kalahating milyong pisong multa para sa mapapatunayang guilty. Sa pamamagitan nito, aamyendahan ng House Bill 11317 ang Omnibus Election Code of the Philippines o Batas Pambansa 881. Dito ituturing na ring nuisance candidate sa ang mga individual na naghain ng Certificate of Candidacy o COC para kumita o tumanggap ng iba pang konsiderasyon. Sa kasalukuyan kasi, ang definisyon ng nuisance candidate ay mga individual na naghain ng COC para sirain ang proseso ng halalan, magdulot ng kalituhan sa mga botante dahil sa may kaparehong pangalan o apelyido ng ibang kandidato at iba pang pamamaraan na nagpapakita na wala talagang intensyon na tumakbo sa pampublikong posisyon. Samantala, patuloy naman ang pag-imprenta ng balota ng COMELEC sa kabila ng mga kasong nakabinbin sa Korte Suprema. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinag-usapan naman kahapon sa Media Forum ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bago nitong digital platform na e-News Library. Panoorin. Ipinakilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko ang e-News Library na naglalaman ng lahat ng impormasyon, ulat, radio clips at mga panayam na nauugnay sa kagawaran. Ayon kay Traditional Media Service Director Aldrin Fermin, pinagsama-sama na sa isang data ang lahat ng impormasyon na makikita online patungkol sa mga programa at proyekto ng DSWD. Anya, ito'y malayang basahin ng publiko gamit lamang ang kanilang gadget. Dagdag pa ni Fermin, layo nitong mapadali ang paghahanap ng impormasyon at mas maging organisado. Sa paglulunsad dito ay may iwasan din umano ang mga fake reports kung tawagin dahil dito ay sinusuri ng e-News Library ang mga lehitimong pinagkukuhanan ng balita. Ito pong ginawa natin para mas mapadali at mas mapabilis ang trabaho ng bawat isa sa atin sa loob ng DSWD at makakasiguro tayo na
lahat ng mga balita ay naka-keep safe lahat yan at hindi na tayo mahirapan pang maganap. Danizel Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita ay tinalakay din ng DSWD ang Kaagapay Donation Portal na layong mas mapaigi ang pamamahagi ng donasyon para sa mga kababayang nasalanta at dumadaan sa matinding krisis. Narito ang kabuuang impormasyon. Nakahanda ng ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Kaagapay Donations Portal para sa mabilisang pamamahagi ng tulong at donasyon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Partnerships Building and Resource Mobilization, Ana Maria Paz Rafael, ito'y ilulunsad sa ika-18 ng Enero, bandang tanghali, kasabay ng online registration mechanism para sa mga foundation at non-governmental organization o NGOs. Ang Kaagapay Donations Portal ay tumatanggap ng mga donasyon na ihahandog para sa mga masasalanta ng sakuna at para sa mga care facilities na pinangangasiwaan ng DSWD. Ang mga pasilidad na ito ng DSWD ay nag-aalaga sa mga bata, matanda at may kapansanan. Tiniyak naman ng kagawaran na direktang matatanggap ng biktima o nangangailangan ng tulong ang mga donasyon na ipinadala sa Donations Portal. We will be expecting more partners to support us with this one, especially so that we wanted to go international para yung mga nasa ibang bansa na mga kababayan natin or even foundations who are abroad may be able to access the donations portal. Danizel Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, mararanasan ang pinakamalamig na klima ngayong araw sa Ifugao na posibleng bumagsak sa 15 degrees Celsius. Sinundan naman ito ng Mountain Province at Apayao na parehong nakapagtala ng 16 degrees Celsius na temperatura. Samantala, asahan din ang pinakamababang temperatura hanggang bukas sa Benguet na makapagtatala ng 13 degrees Celsius. Susunod sa News Force. BOC nagbabala sa publiko laban sa modus ng pekeng padala. Ilang mga ahensya ng gobyerno konektado na sa eGovPH. PSC suportado ang mga inisyatiba para sa soldier athletes sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaprubahan ng Cordillera Regional Project Advisory Board ang ₱1 pondo para sa pagpapalawak ng coffee processing enterprise ng Sagada Arabica Coffee Growers and Processors Organization, Inc. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Inaprubahan ng Cordillera Regional Project Advisory Board of RPAB ang 33 milyong pondo para sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale-Up para sa pagpapalakas ng coffee processing enterprise ng SACPO. Ang desisyong ito ay inilabas sa pulong ng RPAB noong ika-30 ng Enero ngayong taon sa DA-CAR Conference Hall sa Baguio City. Matatandaan noong taong 2020 nakatanggap na ang SACPO ng 3 milyong pisong pondong suporta para sa DAPRDP na nakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang operasyon. Kasama sa kanilang bagong proyekto ang pagpapatayo ng FDA-compliant na Sagada Roastery na may cupping laboratory at modernong kagamitan upang matiyak ang kalidad ng kanilang produkto. Ipinakita rin ni SACPO Manager Vincent Andawe ang business plan ng organisasyon, kabilang ang kanilang marketing agreements sa 4 na establishmento at kasalukuyang negosyasyon sa 2 pa. Iminungkahi din ni DTI-CAR STID Specialist Edwin Bagano Jr. ang pagsasama ng Besaw at Tedyan sa produksyon upang mapanatili ang mataas na kalidad ng kape.
Ayon naman kay Engineer Simeon Miklay ng DENR-CAR, mahalaga rin ang pondo para sa pananaliksik upang mapanatili ang ani ng kape sa kabila ng pabago-bagong klima. Ipinahayag naman ng ahensya at iba pang kaakibat nito ang kanilang suporta sa SAGPO na inaasahang magiging modelo para sa coffee processing sa Hilagang Luzon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, ipinagbabawal sa mga barangay tanod ang pagdadala ng baril habang nasa oras ng tungkulin, alinsunod sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nilinaw din sa DILG Memorandum na sa halip na baril dapat bigyan ang mga tanod ng mga gamit tulad ng nightstick na may tear gas, posas, sipol, flashlight at first aid kit upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Paalala ng DILG na ang kanilang tungkulin ay suportahan ang kapayapaan sa barangay gamit ang ligtas at angkop na kagamitan na hindi nakakasama sa publiko. Nagbabala naman ang Bureau of Customs o BOC laban sa mamapanlinlang na email na nagpapanggap bilang Customer Assistance and Response Services upang makapanloko ng pera mula sa mga biktima. Nilinaw ng BOC na hindi sila nagpapadala ng email upang ipaalam ang pagdating ng mga package o humihingi ng bayad para sa pagpapalabas nito. Pinapayuhan ng publiko na agad iulat ang ganitong panloloko sa BOC hotline o sa kanilang opisyal na social media accounts. Dalawang babaeng Pinay naman ang naisalba mula sa iligal na pagre-recruit matapos silang maharang sa paliparan bago makalipad papuntang Malaysia. Jade Buhoy para sa kabuuang pangyayari. Dalawang Pilipina ang sinaklolohan ng otoridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, Terminal 3 noong ika-27 ng Enero matapos matuklasang biktima sila ng human trafficking. Ayon kay Mary Jane Hison, pinuno ng Bureau of Immigration o BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, ang mga biktima ay nagkunwaring turista upang makalusot sa immigration. Sa panayam, inamin nilang na-recruit sila ng isang babaeng tinatawag na Madam upang magtrabaho bilang tagalinis sa isang hotel sa Malaysia. Pinayuhan umano sila ng recruiter na lumipad bilang turista habang inaasikaso ang kanilang work visa, isang ilegal na paraan upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang ganitong tourist worker scheme ay madalas gamitin ng mga illegal recruiter upang dayain ang mga Pilipinong nais magtrabaho abroad. Dahil sa ganitong sistema, nalalagay sa alanganin ang mga manggagawa at napipilitang tanggapin ang hindi makatarungang kondisyon ng trabaho. Binalaan naman ng ahensya ang publiko laban sa mga ganitong modus at hinikayat silang dumaan sa legal na proseso ng pag-a-apply sa trabaho sa ibang bansa. Ang mga biktima ay nasa pangangalaga na ng Interagency Council Against Trafficking o AYACAT para sa pagsasampa ng kaso laban sa kanilang mga recruiter. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita ay inanunsyo ng Department of Tourism o DOT at Integrated Bar of the Philippines o IBP ang pagpapatupad ng pagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa mga nasa industriya ng turismo. Kabilang dito ang mga accredited tourism stakeholders at frontline workers, partikular sa mga nasa micro, small, and medium enterprises. Ang ugnayan ng IBP at DOT ay sumisimbolo ng pagkakaisa sa pagtugon ng kritikal na pangangailangan ng komunidad, lalo na ang pagtiyak na ang hustisya at legal na serbisyo ay regular na naaabot ng nasa industriya ng turismo. Ang serbisyong ito ay makukuha sa lahat ng IBP chapters sa buong bansa. Ibinahagi naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nasa 30 ahensya ng gobyerno ang konektado na sa eGovPH Super App. Binigyan diin ni DICT Secretary Ivan Jan Uy ang papel ng digitalisasyon na ito sa pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan. Patuloy pa nilang pinapalawak ang nasabing app upang mapabilang ang mas marami pang ahensya at pinabuting serbisyo para sa mga Pilipino.
Kahapon ika-30 ng Enero ay isinagawa muli ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati. Ito ay bilang pagpapakita ng suporta sa mga lokal na manggagawa upang magkaroon sila ng benta at tangkilikin ng madla. Handog nitong murang mga paninda gaya ng prutas, bigas, gulay at iba pang produkto. Suportado ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Richard Bachman ang mga layunin ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa mga sundalong atleta. Sa kanyang pagbisita sa AFP Wellness Center sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kanyang pinuri at ipinahayag ang suporta para sa mga hakbangin para mapabuti ang pasilidad sa palakasan at pagpapalawak ng mga programa ng Office of Special Services ng AFP. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, panukalang 200 pisong daily wage hike, aprobado na ng Kongreso. Ilang sanggol na bakwit ng Bulkang Kanlaon nagkakasakit na sa evacuation centers. Mga kaso ng influenza-like illnesses at dengue sa buong bansa bumaba. BA inaprubahan ng pagpapaigting sa industriya ng kape sa Cordillera. DILG ipinagbabawal na magdala ng baril ang tanod sa oras ng tungkulin. Libreng legal na serbisyo ipinatupad para sa mga nasa industriya ng turismo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.